Sa isang baryo na matagal nang hindi tinatangkilik ng mga modernong kabihasnan, may isang kwento na hindi pa rin mabura sa isipan ng mga matatanda. Isang kwento na pinagmumula ng takot at pangamba sa mga tao, lalo na tuwing ang gabi ay dumarating. Isang kwento ng isang binatang nagtrabaho sa isang baryo na walang ilaw at ang mga kaganapan na bumalot sa kanyang buhay. Kung sa unang tingin ay tila ordinaryo lamang ang kanyang pagdating, sa paglipas ng mga araw, napansin nilang may kakaibang nangyayari, at wala ni isa sa kanila ang makakapagsabi kung ano talaga ang nagaganap. Si Marco, isang batang binata na bagong lipat sa baryo, ay walang kaalaman sa mga alamat at tradisyon ng lugar. Dahil sa matinding pangangailangan ng trabaho, tinanggap niyang magtrabaho bilang isang tagalinis ng kalsada sa baryo. Madalas niyang makita ang mga matatandang tao na nag-uusap-usap tuwing hatinggabi, ang kanilang mga mata ay puno ng takot at ang kanilang mga tinig ay mababakas na may hindi magandang bagay na magaganap. Hindi ito nakaligtas sa kanyang mga mata, ngunit hindi pa siya ganap na naniniwala sa mga kwento nila. Tila wala naman siyang nakikita na kakaiba sa kanyang mga araw-araw na gawain. Ngunit isang gabi, habang siya ay naglalakad pa uwi mula sa kanyang trabaho, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Sa kabila ng dilim, may mga anino siyang nakikita sa bawat sulok ng kalsadang walang ilaw. Ang malamig na hangin ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam, at hindi na siya nakatiis. Pigil ang kanyang kaba, ngunit nagpatuloy siya sa paglakad. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa paligid, naghahanap ng mga sagot sa hindi maipaliwanag na nararamdaman. Hanggang sa narinig niya ang isang kaluskos mula sa likod. Pigil ang kanyang hininga at mabilis niyang tinignan ang paligid. Walang tao. Wala ni isang kaluluwa ang matatanaw. Ang kalsadang binabaybay niya ay walang ilaw, maliban sa liwanag mula sa buwan na nahihirapan ding magbigay ng liwanag sa madilim na kalsada. Isang matinding takot ang dumapo sa kanyang dibdib, ngunit patuloy siyang naglakad. Wala siyang ibang magawa kundi harapin ang kanyang takot at magpatuloy. Habang siya ay naglalakad, hindi maiwasang mag-isip ni Marco tungkol sa mga narinig niyang kwento ng mga aswang at mga kababalaghan na bumabalot sa baryo. Ang mga matatanda ay madalas mag-usap tungkol sa isang uri ng aswang na naglalakad sa dilim, naghahanap ng mga biktima na mahihirapan at maghihirap. Hindi siya makapaniwala sa mga kwento, ngunit may mga pagkakataong nagtataka siya kung may katotohanan nga ba ang mga ito. At ngayong gabi, tila nagsimula ng magtulungan ang mga piraso ng misteryo sa paligid niya. Nang makarating siya sa isang kanto, bigla na lang siyang napatigil. Ang kanyang mga mata ay naghanap sa dilim, may naramdaman siyang isang kakaibang presensya. Tinutok niya ang kanyang mga mata, at doon niya nakita ang isang malaking anino na dumaan sa kabilang dulo ng kalsada. Nagdadalawang isip siya kung aaminin ba niyang nakita nga niya ito o kung ito'y isa lamang imahinasyon. Ngunit, ang hindi niya alam, may mga mata siyang binabaybay din, mga mata na hindi siya kayang makita, ngunit siya'y tinutok sa bawat galaw. Dahil sa takot at pagkabigla, hindi na niya inisip pa ang mga anino. Laking gulat niya nang makatagpo siya ng isang matandang babae sa tabi ng kalsada. Ang matandang babae ay may mata na puno ng lihim, at tila may alam siya sa mga nangyayari sa baryo. Huwag mong ipagpatuloy ang iyong paglalakad, anak, sabi ng matanda. May mga bagay na hindi mo pa kayang malaman. Hindi na nakapagsalita si Marco. Ang matanda ay naglakad palayo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi pa rin umiwas kay Marco. May kakaibang presensya na tumigil sa kanyang dibdib, isang bagay na hindi matukoy kung anong klaseng panganib ang naghihintay sa kanya. Hindi ba't ito na ba ang simula ng kababalaghan?
Ang mga tanong ni Marco ay nagsimula ng magbunsod ng mas marami pang katanungan, at sa mga sumunod na araw, hindi siya titigil sa paghahanap ng sagot. Ang tanong ay, hanggang saan siya hahantong sa paghahanap ng katotohanan sa dilim ng baryo na walang ilaw? Ang mga mata ng aswang ay nagniningning sa dilim, at sa bawat hakbang ni Marco, tila mas malapit siya sa isang mundo na wala siyang kaalaman. Ano ang mga lihim na natagpuan niya sa kanyang pagdating sa baryo? At anong uri ng nilalang ang sumusubok na humarap sa kanya sa gabi ng dilim? Bumangon na ang gabi, ngunit hindi pa rin natapos ang misteryo. Kinabukasan, kahit puyat at pagod, maaga pa ring bumangon si Marco. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang matandang babaeng nakita niya kagabi. Paulit-ulit sa utak niya ang sinabi nitong, may mga bagay na hindi mo pa kayang malaman. Hindi niya alam kung dapat ba niyang baliwalain yon o seryosohin. Ngunit habang tumatagal, mas lalo siyang nilulukob ng pakiramdam na may mali talaga sa baryo. Tahimik ang paligid, pero hindi ito yung klaseng katahimikan na nakakapagpahinga ka. Ito yung uri ng katahimikan na parang may itinatagong masama. Habang siya'y nagtatrabaho sa gilid ng daan, nilapitan siya ni Mang Iking, isa sa mga pinakamatandang residente sa baryo. Ikaw ba yung batang tagalungsod na bagong salta rito? Tanong ni Mang Iking, sabay sulyap sa kanya mula ulo hanggang paa. Tumango lang si Marco at mumiti ng kaunti. Mag-ingat ka sa mga gabi rito, iho. Hindi lahat ng dilim ay basta lang dilim. Tumingin si Mang Iking sa mga puno sa gilid ng kalsada, parang may hinahanap. Pag dumilim na, huwag ka nang gagala. At kung makarinig ka ng mga tunog mula sa itaas ng bubong, huwag mong titingnan. Dapat manahimik ka lang. Hindi makapaniwala si Marco. Akala niya si Aling Pina lang ang medyo kakaiba sa baryo, pero pati si Mang Iking may sinasabi rin tungkol sa gabi at mga tunog. Nagsimula siyang magtanong-tanong sa iba pang residente, pero karamihan ay iwas sa usapan. Parang ayaw nilang bumalik sa kahit anong alaala na may kinalaman sa dilim. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang batang babae na palaging sumisilip sa kanya mula sa bintana ng isang abandonadong bahay malapit sa kanyang tinutuluyang barong-barong. Mga 6 o 7 taong gulang ito, payat, mahaba ang buhok, at palaging nakasuot ng puting damit. Tuwing hapon, habang humihinto si Marco para magpahinga, palagi niya itong nahuhuli na nakatingin sa kanya. Ngunit sa tuwing lalapitan niya ang bahay para tanungin kung sino siya o kung may tao pa bang nakatira doon, wala na ang bata. Ilang araw na itong nangyayari, pero hindi pa rin siya makahanap ng tamang sagot kung sino ang batang iyon. Isang gabi, habang siya'y nakaupo sa labas ng kanyang tirahan, narinig niya ulit ang kaluskos. Katulad ng dati, parang may gumapang sa bubong. Mabilis niyang naalala ang babala ni Mang Iking. Kaya imbes na tumingin, pinikit niya ang mga mata, pilit niyang pinakinggan kung totoo ba ang naririnig niya. Mas tumindi ang tunog, parang may mga kuko na kumakalmot sa yero. Ang hininga niya ay lumalim, at ang malamig na hangin ay tila nanunuot sa kanyang buto. Maya-maya, may marahang kalabog sa pintuan. 3 mababagal na katok. Hindi malakas, pero sapat para pasiglahin ang takot sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung dapat ba siyang tumayo o manatiling tahimik. Tila napako siya sa kinaupuan. Umabot ng ilang minuto bago nawala ang tunog sa labas. Pero hindi pa rin siya lumabas. Nang sumilip siya sa bintana kinabukasan, walang bakas ng kahit anong tao o hayop. Ngunit may isang bagay siyang napansin, may 3 mahahabang gasgas sa pintuan, para bang may matutulis na kuko na gumuhit roon. Sa mga sumunod na araw, lalong naging matindi ang kanyang pagdududa. Hindi na ito basta takot,
pakiramdam niya'y may mga matang nagmamasid sa kanya sa bawat galaw. Sa trabaho, napansin niyang may ilang post ng kuryente na hindi pa rin inaayos at tila hindi rin sinasadyang ayusin. Nang tanungin niya ang mga lokal na opisyal kung bakit, ang sagot ay simple, may mga parte ng baryo na mas mabuting walang ilaw. Parang normal lang sa kanila ang ganitong kondisyon. Ngunit sa paningin ni Marco, mas lalo lang itong nagpapalabo sa lahat ng kanyang nalalaman. Muli siyang bumalik sa abandonadong bahay kinagabihan, dala ang isang maliit na flashlight. Gusto niyang malaman kung sino talaga ang batang babae. Pagpasok niya sa bakuran, bigla na lang siyang nakarinig ng pag-iyak. Mahina, parang tinig ng bata. Hinanap niya ang pinagmumulan ng iyak. Tila galing ito sa ilalim ng bahay. Nang sumilip siya sa siwang ng kahoy, may nakita siyang puting panyo na may bahid ng dugo. Napaatras siya. Mabilis ang tibok ng puso niya. Tumalikod na siya para umalis nang may marinig siyang boses, mahina pero malinaw. Marco, huwag kang aalis. Lumingon siya pero wala siyang nakita. Ang paligid ay tila nanlamig. Ang liwanag ng flashlight ay biglang nag-fluctuate at ilang segundo ang lumipas, tuluyan itong namatay. Nabalot ng dilim ang buong paligid. At sa gitna ng katahimikan, muling narinig ni Marco ang kaluskos. Pero ngayong gabi, hindi lang sa bubong kundi sa lahat ng sulok ng bahay. At sa loob ng dilim, may gumapang nakilabot sa kanyang katawan. Hindi na ito imahinasyon. May kung anong nilalang ang kasama niya sa gabing iyon. Ngunit hindi pa niya alam kung ito ba'y humahanap ng tulong o naghahanap ng susunod na biktima. Nang makalabas si Marco mula sa bakuran ng abandonadong bahay, halos mabuwal siya sa bilis ng lakad. Pawis na pawis siya kahit malamig ang hangin. Hindi pa rin siya makapaniwala sa narinig niya. Isang tinig na tumawag sa kanyang pangalan sa gitna ng dilim, sa lugar na matagal nang pinaniniwala ang walang tao. Pagbalik niya sa kanyang barong-barong, dali-dali niyang isinara ang mga bintana at pinto. Ngunit kahit anong gawin niyang pagsara, hindi niya mapigilan ang pakiramdam na parang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa labas. Kinabukasan, dumiretso si Marco kay Mang Iking. Hindi na niya kayang itago ang nararanasan niya. Mang Iking, totoo ba na may aswang sa baryo? Tanong niya habang bakas ang kaba sa mukha. Tumitig lang sa kanya ang matanda, saka dahan-dahang tumango. Hindi lahat ng aswang ay kagaya ng nasa kwento. May mga aswang na tahimik. Matagal nang kasama sa komunidad. Hindi mo sila makikilala agad pero sila ang dahilan kung bakit hindi kailanman nagkailaw ang baryong ito. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ibig niyong sabihin may mga taong aswang dito. Hindi lang isa, sagot ni Mang Iking. At may dahilan kung bakit sa tuwing sinusubukang ayusin ang mga post ng kuryente, palaging may nadidisgrasyang manggagawa. May mga tumutukhang, may mga nawawala. Sa pagkakataong iyon, unti-unting nagkaanyong malinaw ang mga nangyayari. Ang baryong walang ilaw ay hindi basta nalimutan ng gobyerno. Pinili nilang huwag nang pakialaman ito. At ang mga residente, tila ba sanay na sa dilim? Sanay na sa mga gabi ng katahimikan at takot. Hindi sila nagrereklamo. Hindi sila nagtatanong. Parang parte na ito ng kanilang araw-araw na buhay. Samantala, habang si Marco ay lumalalim sa paghahanap ng katotohanan, may isa pang karakter na hindi niya inaasahang magpapakita. Si Aling Rosa, isang tahimik at misteryosang babae na nakatira sa dulo ng baryo. Matagal na siyang kilala sa lugar pero bihira lumabas. Isang gabi, bigla na lang siyang lumapit kay Marco habang ito ay nagpapahinga sa may ilalim ng punong mangga.
May nakita ka na, ano? Bulong ni Aling Rosa. Yung batang babae, tama. Hindi agad nakasagot si Marco. Pamangkin ko yon, dagdag niya. Matagal nang patay. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. Sinasabi nilang kinuha siya ng aswang nung gabi na nawalan ng buwan. Simula noon, nagpapakita siya sa mga bagong salta. Tila ba may gustong sabihin? Sa sinabi ni Aling Rosa, naisip ni Marco na baka hindi aswang ang batang multo, kundi biktima ng isang mas madilim na lihim ng baryo. Habang lalong lumalalim ang gabi, mas dumarami ang kakaibang bagay na nararanasan ni Marco. May mga boses siyang naririnig sa tuwing siya'y mag-isa. May mga aninong dumadaan sa kanyang peripheral vision, mabilis pero malinaw. Tila may itinatago ang buong baryo, isang kasaysayan ng takot at kasunduan na piniling ilibing sa dilim. Isang gabi, habang binabaybay niya ang gilid ng kagubatan na malapit sa baryo, may nahulog na balutan ng papel mula sa isang sanga. Nang binuksan niya ito, nakita niyang isa itong lumang larawan. 3 tao sa harap ng isang maliit na kapilya, si Aling Rosa, si Mang Iking at ang matandang babaeng una niyang nakita. Sa likod ng larawan, may nakasulat, ang gabing walang buwan ang gabi ng pagsumpa. Sa panibagong piraso ng palaisipan na ito, mas lalo siyang nalito. Ano ang koneksyon ng 3 matatanda sa mga nangyayari ngayon? At ano ang ibig sabihin ng gabi ng pagsumpa? Pakiramdam ni Marco ay malapit na siya sa katotohanan, ngunit sa tuwing siya'y lumalapit, mas lalo lang itong lumalabo. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, isang grupo ng kabataan ang palihim na nagsasagawa ng pagtitipon sa lumang silong ng paaralan. Sila ang tanging mga kabataang nananatili pa sa baryo, at tahimik nilang pinag-uusapan ang mga misteryo sa paligid. Isa sa kanila, si Jomar, ang nagsabing nakita niya si Marco sa kabubatan. Dapat natin siyang kausapin, anya. Baka siya ang makatulong sa atin. Hindi alam ni Marco, may iba pang naghahanap ng sagot sa dilim. At habang siya ay lalong bumabaon sa misteryo, mas lalong lumalawak ang kwento, hindi lang siya ang apektado. May mga batang nawawala, mga hayop na natatagpo ang gutay-gutay, at mga pangyayaring hindi maipaliwanag ng lohika. Sa susunod na gabi, habang muling naglalakad pa uwi si Marco, may napansin siyang kakaiba sa langit, ang buwan ay wala. Isang gabi ng kadiliman. At sa likod ng kanyang balikat, narinig niya ang muling kaluskos, ngunit ngayong gabi, mas malakas, mas malapit. At sa gabing iyon, magsisimula na ang tunay na bangungot. Sa pagpasok ng gabi, unti-unting naglaho ang liwanag ng langit. Walang buwan, walang bituin. Tanging ang malamig na hangin at ang tila humuhuni sa kadiliman ang kasama ni Marco, habang binabaybay niya ang daan pauwi. Tahimik ang buong baryo, tila natutulog na ang lahat. Pero para kay Marco, ito ang pinakadelikadong oras. Alam niyang may mangyayaring hindi maganda. Ramdam ng katawan niya ang kilabot na unti-unting gumagapang mula sa batok hanggang talampakan. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang pamilyar na kaluskos, hindi lang sa likod niya ngayon, kundi sa magkabilang gilid. Parang may mga nilalang na sumusunod, hindi siya hinahabol, pero binabantayan siya. Sa gilid ng kanyang mata, may gumalaw sa mga punong kahoy, mabilis at halos hindi mo mahuli sa mata. Pinilit niyang huwag magpanik. Kailangan niyang makalapit sa lumang kapilya, ang lugar na nasa lumang larawan, at posibleng pinagmulan ng sumpa. Pagkarating niya roon, tahimik ang paligid. Ang kapilya ay halos wala ng bubong, at ang mga dingding nito ay wasak na. Ngunit sa gitna ng guho, may isang altar na buo pa rin. Sa ibabaw nito ay may kandilang hindi pa nauupos, at sa likuran ay may nakasulat sa luma at kupas na tinta, dugo ang kabayaran sa liwanag.
Kinilabutan si Marco. Sa puntong iyon, malinaw na sa kanya, hindi ito basta kwento ng matanda, kundi isang ritual, isang kasunduan na matagal nang tinutupad ng baryo. Maya-maya, narinig niya ang mga yabag mula sa likuran. Paglingon niya, andun si Aling Rosa, si Mang Iking, at ang matandang babae na una niyang nakita. Wala silang inik, pero ang mga mata nila'y tila wala sa sarili. Parang may ibang puwersang gumagabay sa kanilang mga katawan. "Bakit kayo andito?" tanong ni Marco, ngunit walang sumagot. Dahan-dahan silang lumapit, at sa gitna nila'y may hawak si Aling Rosa, isang lumang kahon, puno ng papel, buto, at tila na lumang damit ng isang bata. Dito lahat nagsimula, bulong ni Mang Iking, mahina at halos hindi marinig. Noong una, isang gabi lang ang hinihingi, isang gabi na walang ilaw, isang gabi na tahimik. Kapalit ay kaligtasan. Kapalit ay ani, ulan at buhay. Pero habang tumatagal, mas dumudugo ang kabayaran. Nanlaki ang mata ni Marco. Kayo ang dahilan kung bakit nananatiling madilim ang baryo. Dahil sa kasunduan na to. Tumango si Aling Rosa. Pinili namin ang katahimikan kaysa kaguluhan. Ilaw ang magbibigay ng pansin. Kapag may pansin, darating ang mga dayo. At kapag may dayo, mas marami silang mapipili. Biglang lumabas mula sa likod ng altar ang batang babae, ang batang palaging nagpapakita kay Marco. Ngunit ngayong gabi, kakaiba ang kanyang anyo. Maputla siya, tila wala ng lakas, at ang mga mata'y lumuluha ng dugo. Lumapit siya kay Marco, marahan. "Hindi ako dapat narito, Anya. Hindi ako pinili. Pero ako ang kinuha." Biglang lumindol ng bahagya. Ang mga kandila sa paligid ng altar ay biglang nagsindi ng sabay-sabay, kahit walang nagsindi nito. Ang hangin ay naging sobrang lamig, at tila ba may umuungol sa paligid ng kapilya. "Darating na siya," sabi ni Mang Iking. Sa bawat gabi ng dilim, kailangan ng bagong alay. Sa takot at gulat, hindi malaman ni Marco kung tatakbo ba siya o lalaban. Ang mga kabataan, pinamumunuan ni Jomar, ay dumating din sa kapilya, hawak ang mga lumang dokumento at isang diaryong nagsasaad ng mga insidenteng nawala sa baryo taon-taon, palaging sa gabi ng bagong buwan, at palaging hindi na natatagpuan. "Alam na namin ang totoo," sigaw ni Jomar. "Lahat kayo may alam. Hindi kayo biktima. Kayo ang nagpapatuloy ng kasunduan." Ngunit bago pa sila makalapit sa altar, biglang bumuka ang lupa sa gitna ng kapilya. Isang matinding tunog ang umalingaw-ngaw, parang halakhak na may halong sigaw. Mula sa siwang, lumabas ang isang makapal na usok na kulay abo, at mula rito, may mga matang tumitig kay Marco, mga matang parang hayop, gutom, at galit. Ang batang babae ay tumayo sa gitna. "Hindi pa huli ang lahat, Anya. Pero may kailangang isakripisyo. Tumigil ang lahat." Lahat ng mata ay napatingin kay Marco. Sa puntong iyon, alam niyang siya ang piniling alay. Ngunit hindi siya papayag na basta na lang mamatay. Hindi siya papayag na manatiling madilim ang baryo. Ngunit habang siya'y nagpapasya kung ano ang kanyang gagawin, may mga kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likod. Malamig, mahigpit, at dahan-dahang hinila siya papunta sa altar, habang ang anino sa likod ng usok ay unti-unti nang lumalabas. At doon nagsimula ang gabing hindi na muling liliwanagan ng araw. Sa paglapit ng anino mula sa makapal na usok, ramdam ni Marco ang malamig na hininga ng kamatayan sa kanyang batok. Habang hinihila siya papalapit sa altar, pilit siyang nagpupumiglas ngunit parang may kung anong lakas ang pumipigil sa kanya. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niyang hindi na rin makagalaw sina Jomar at ang mga kabataan,
tila na-freeze sa takot o hinigop na ng kakaibang enerhiya mula sa lupa. Sa gitna ng kaguluhan, may biglang sumigaw mula sa likod ng kapilya. Isang pamilyar na tinig na matagal nang hindi naririnig sa baryo. Tama na! Hindi ito ang napagkasunduan. Lahat ay napalingon. Isa sa mga pinakamatagal nang nawala sa baryo, si Lolo Teofilo, ang dating kapitan, na matagal nang ipinapalagay na patay matapos mawala sa gubat 10 taon na ang nakalilipas. Putikan ang katawan ni Lolo Teofilo, balbasarado at payat na payat. Ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng apoy, galit, at takot. Ako ang huling alay, sigaw niya. Ako ang huling sakripisyo para matapos na ang sumpa. Ngunit ang anino sa usok ay tumigil lamang ng saglit. Mula sa dilim, lumitaw ang hugis ng isang nilalang, hindi ito tao, hindi rin hayop. Ang katawan ay baluktot, ang balat ay parang nasunog, at ang mga mata ay kulay puti, walang itim. Sa bawat hakbang nito, unti-unting nalalanta ang mga damo sa lupa. Isa itong nilalang na hindi nabibilang sa mundo ng tao. Isa itong tunay na anyo ng aswang, hindi iyong kwentong pambata, kundi isang sinaunang nilalang na pinapalakas ng takot, kadiliman, at dugo. Hindi sapat ang isang sakripisyo, anang nilalang, boses nitong parang dagundong sa ilalim ng lupa. Ang kasunduan ay nilabag. May ibang nakialam. Tinuro nito si Marco. May dugo siya ng isa sa mga tagapagbantay. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Imposible, bulong niya. Wala siyang koneksyon sa atin. Ngunit sa mga mata ng nilalang, malinaw ang katotohanan. May koneksyon si Marco sa kasaysayan ng baryo na kahit siya mismo'y hindi pa alam. Anak siya ng nawawalang bantay, sabi ni Mang Iking na pabulalas. Yung lalaking tumakas noon. Ang kanyang ama, si Ernesto. Lalong lumabo ang mundo ni Marco. Hindi niya kilala ang kanyang ama. Lumaki siya sa lola niya sa Maynila at sinabihang maaga itong namatay. Pero ngayon, sa mismong pusod ng dilim, sinasabi ng mga matanda na ang kanyang dugo ay may kinalaman sa sumpa. Isa siyang bantay, isang taong ipinanganak upang balansihin ang kaguluhan ng baryo. Ngunit sa pagtakas ng kanyang ama noon, naiwan ang puwang sa kasunduan, dahilan kung bakit patuloy ang gabi at ang gutom ng nilalang. Hindi ako bahagi nito, sabi ni Marco, nanginginig. Hindi ko pinili to, ngunit naramdaman niyang unti-unting bumibigat ang paligid. Hindi na siya basta tao sa paningin ng nilalang, isa siyang susi. At dahil sa kanyang presensya, muling nabuksan ang pintuan sa pagitan ng dalawang mundo. Habang nagkakagulo sa kapilya, sinamantala ni Jomar ang pagkakataon para hilahin si Marco palayo. Kailangan nating tapusin to, anya. May nakita kami sa lumang talaan ng simbahan. May paraan para putulin ang kasunduan, pero kailangan natin ang dugo ng bantay, dugo mo. Habang tumatakbo sila papalayo mula sa kapilya, nagsimulang magbago ang baryo. Ang mga bahay ay unti-unting nababalutan ng itim na usok. Ang mga hayop ay tila nababaliw. May mga sigaw na naririnig sa hangin, sigaw ng mga kaluluwang nawala sa kadiliman. Hindi na ito basta sumpa, ito ay isang pagbabalik ng matagal ng inilibing na kasaysayan. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, ang lupa ay unti-unting bumubuka. Mula rito, may mga nilalang na lumalabas, maliit, mabilis, at mabangis. Hindi sila ganap na aswang, kundi mga anino ng dating mga sakripisyo. Sila ang bunga ng mga gabing walang buwan. Sila ang mga nawawala sa baryo. Habang sina Marco at Jomar ay patuloy sa pagtakbo papunta sa lumang balon, ang sinasabing daan patungo sa puso ng kasunduan, alam nilang wala ng atrasan.
Pero may isa pang tanong na hindi mabitawan ni Marco, kung ako ang anak ng bantay, nasaan ang aking ama? At bakit hindi niya ako binantayan mula sa simula? Habang papalapit sila sa balon, isang puting ibon ang biglang dumapo sa harapan nila, lumilipad mula sa gitna ng kadiliman. Tila ito ay gabay. Pero kasunod nito ay isang sigaw na muling nagpayanig sa baryo, sigaw ng nilalang na gutom at ang boses na kasabay nito, pamilyar. Marco anak, tumigil siya sa pagtakbo. Hindi niya alam kung imahinasyon lang ba ito o totoo. Ngunit kung totoo man, nangangahulugan lang ito ng isang bagay, ang kanyang ama ay buhay. At posibleng isa na ring bahagi ng dilim. Tumigil si Marco sa mismong harap ng balon. Tila huminto ang oras. Ang boses na tumawag sa kanya mula sa dilim ay hindi niya makalimutan, buong buhay niya, wala siyang imahe ng ama, pero ngayon, sa mismong gitna ng kaguluhan, maririnig niya ang tinig na iyon. Marco anak, mahina, pabulong, pero puno ng lungkot, pagod, at isang uri ng pagmamahal na kahit hindi niya nakita kailanman, ramdam niya sa mga ugat niya. Humakbang siya palapit sa balon. Si Jomar ay pilit siyang pinipigilan. Marco, baka patibong lang yan. Huwag kang magpapadala. Pero parang may humihila kay Marco, isang puwersang hindi niya maintindihan, hindi niya maramdaman sa balat pero malakas sa loob, parang tinatawag ang dugo niya pabalik sa pinanggalingan nito. Pagtingin niya sa loob ng balon, wala siyang nakita kundi kadiliman. Pero maya-maya, unti-unting lumitaw ang mukha ng isang lalaki, payat, madungis, may sugat sa pisngi, at matang puno ng pagsisisi. Ako nga, anak. Patawarin mo ako. Ito ang kanyang ama, si Ernesto. Ngunit hindi siya ganap na tao. May mga pilat siya sa liig at braso na tila marka ng isang sinaunang ritual. Ako ang nagtangkang putulin ang sumpa noon pero nabigo ako. Naging bihag ako ng nilalang. At ngayong bumalik ka, may pag-asa tayong tapusin ito. Sa puntong iyon, biglang yumanig ang lupa. Mula sa likod nila ay sumingaw na ang nilalang, mas malaki at mas matindi ang anyo kaysa dati. Parang pinagsamang lahat ng puot, uhaw, at kadilimang naipon ng baryo sa loob ng daang taon. Ang mga mata nito'y parang apoy, at ang bibig ay bumubulong ng daan-daang tinig ng mga nawala. Walang makakatakas, anito. Ang alay ay narito na. Walang makakapigil. Hawak ni Jomar ang kutsilyong may lumang ukit, ang itinuturong gamit sa talaan para putulin ang sumpa. Marco, sabi niya. Kailangan mong piliin. Kailangan ang dugo mo. Pero hindi para sa kanya kundi para isara ang pinto. Lumuhod si Marco sa gilid ng balon. Habang nagsisimula ng gumapang ang usok mula sa ilalim, nakita niya ang ama niyang nakahawak sa isang bato, nagsusumamo. Dito sa balon nakatali ang nilalang. Kapag sinira mo ang selyo gamit ang dugo mo, pwede mo siyang ibalik sa ilalim. Pero may kapalit. Sa sandaling iyon, alam ni Marco ang ibig sabihin. Kapalit ay siya. Isang buhay ng bantay para maisara ang pinto. Titigan niya ang ama, pagkatapos si Jomar, at saka ang baryo na unti-unti nang nilalamon ng anino. Kung hindi ngayon, kailan pa, anya? Dahan-dahan niyang ginamit ang kutsilyo at nilaslas ang palad. Tumulo ang dugo sa bibig ng balon. Sa bawat patak, parang nasusunog ang paligid ng bukana. Umatras ang nilalang, umaatungal. Sinubukan nitong humakbang papalapit, pero tila napipigilan ng kapangyarihan ng dugo ni Marco. Hindi mo na ako makokontrol, bulong ni Marco habang nanginginig. Biglang lumiwanag ang buong paligid. Isang puting liwanag ang bumalot sa balon, at sa gitna nito, bumagsak ang nilalang habang sumisigaw,
hinahatak papaloob ng sariling kasamaan. Sumigaw si Marco sa sakit habang para siyang hinihigop pababa. Hinawakan siya ni Jomar at ng kanyang ama, pero parang wala na siyang bigat, unti-unti na siyang nawawala. Marco, sigaw ng ama niya. Pero bago siya tuluyang lamunin ng liwanag, umiti si Marco. Sabihin mo sa kanila may pag-asa pa. At tuluyan siyang nawala. Tahimik. Wala nang usok, wala nang nilalang. Ang baryo ay muling binalutan ng katahimikan, pero ngayon, ibang klase, hindi na madilim. Isa-isa, ang mga kandila sa bawat bahay ay muling nagsindihan, at ang buwan ay unti-unting lumabas mula sa ulap. Lumipas ang ilang linggo. Ang baryo ay unti-unting bumalik sa normal. Ngayon ay may liwanag na. Dumating na rin ang kuryente, parang milagro. Walang makapaliwanag sa mga nangyari, pero lahat ng nakasaksi ay nanatiling tahimik. Si Jomar ay nanatiling bantay ng lumang kapilya, at si Lolo Teofilo ay muling iginagalang bilang tagapangalaga ng kasaysayan. Ngunit isang gabi, habang nagbabantay si Jomar sa gilid ng balon, may narinig siyang yabag. Pagtalikod niya, nakita niya ang isang batang lalaki, madungis, duguan ang damit, pero nakangiti. Kuya, sabi nito. Alam mo ba kung paano makauwi sa Maynila? At sa likod nito, unti-unting nagsimulang gumalaw ang lupa. Hindi makagalaw si Jomar. Tinitigan niya ang batang lalaki sa harap niya, may hawig kay Marco, lalo na sa mga mata. Pareho yung malalim at tila laging nag-iisip, pero puno rin ng kabaitan. Ano ng pangalan mo? Tanong niya, unti-unting lumalapit. Hindi ko po alam, sagot ng bata, sabay ngiti. Nagising na lang po ako sa tabi ng balon. Napatingin si Jomar sa paligid. Walang ibang tao. Walang bakas ng paa maliban sa bata. Dahan-dahan siyang lumuhod at tinapik ang balikat ng bata. Halika, samahan mo muna ako. Magpapahanda tayo ng pagkain sa bahay ni na Aling Rosa. Tapos saka natin alamin kung saan ka galing. Tumango ang bata. Habang naglalakad sila palayo sa balon, unti-unting tumigil ang paggalaw ng lupa. Parang sinadyang lumitaw ang bata. At ngayon na siya'y inaalagaan, muling tumahimik ang paligid. Lumipas ang mga araw, naging usap-usapan sa baryo ang misteryosong batang natagpuan. Wala siyang pamilya, wala ring sinuman ang naghanap sa kanya. Tinuring siyang milagro ng ilan, parang bagong simula para sa lugar na matagal nang pinahihirapan ng sumpa. Ngunit si Jomar, kahit pa naging masaya sa presensya ng bata, ay alam sa puso niya na may koneksyon ito kay Marco. Hindi man niya masabi sa iba, nararamdaman niya na bahagi ng kabutihan ni Marco ay naipasa sa batang ito. Sa bahay ni na Aling Rosa, naging bukas na ang lahat tungkol sa mga nangyari. Wala nang tinatago. Inipon ni Lolo Teofilo ang mga talaan, mga lumang kasulatan, at ginawang bukas sa publiko. Ipinasa nila ang mga kwento sa mga kabataan, hindi na bilang babala lang kundi bilang aral. Nalaman ng mga taga-baryo na ang sumpa ay hindi lang bunga ng kababalaghan, kundi ng takot, kasakiman, at pagkakalimot sa tungkulin. At kapag ang isang baryo ay natutong harapin ang nakaraan, may pag-asa itong makawala sa dilim. Ang ama ni Marco, si Ernesto, ay nanatiling tahimik sa likod ng simbahan. Hindi siya umalis, hindi rin nagsalita sa mga tao. Sa kanyang paningin, nabigo siyang protektahan ang anak. Ngunit araw-araw, dinadalhan siya ni Jomar ng pagkain, at sa bawat pagkakataon, pareho silang nakatitig sa bata, na tila paalala na may kapalit ang lahat ng sakripisyo. Isang gabi, habang magkasama si Jomar at ang bata sa ilalim ng bituin, nagtanong ang bata, Kuya, sino si Marco? Natigilan si Jomar.
Hindi pa niya nababanggit ang pangalan ni Marco sa bata. Bakit mo na itanong, tanong niya. Tumango ang bata. Kasi po, palagi ko siyang napapanaginipan. Parang kaibigan ko siya, pero malungkot lagi ang mukha niya. Napangiti si Jomar kahit may kirot sa puso. Si Marco ay isang bayani. Hindi mo siya makikita sa dyaryo o sarili, pero siya ang dahilan kung bakit ligtas tayo ngayon. Dahil sa kanya, may araw na ulit sa baryo. May pag-asa ulit ang lahat. Tahimik ang bata. Tumingala sa langit. Gusto ko po siyang makilala. Makikilala mo rin siya, sagot ni Jomar, sabay tapik sa ulo ng bata. Sa bawat araw na mamuhay ka ng tama at may malasakit, makikilala mo siya. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating na ang mga bagong linya ng kuryente. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, may ilaw na ang buong baryo tuwing gabi. Naging daan ito sa pagpasok ng mga bagong pamilya, bagong pag-asa. Ang lumang balon ay pinalibutan ng mga halaman at inilagay sa gitna ng isang maliit na parke. Wala nang sinumang lumalapit dito sa gabi, pero hindi na rin ito kinatatakutan, kundi ginagalang. Si Jomar ay nanatiling tanod at tagapagsalaysay ng mga kwento ng baryo. Tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, nagtitipon ang mga bata sa ilalim ng puno para makinig sa kanyang kwento, hindi para matakot, kundi para matuto. At sa bawat kwento, hindi niya nakalilimutang banggitin ang pangalan ni Marco, isang binatang nagtrabaho sa baryong walang ilaw, na tumulong hindi lang sa pag-angat ng buhay, kundi sa paglaya ng buong lugar mula sa dilim. Sa huling gabi ng tag-araw, habang natutulog si Jomar sa kanyang duyan, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan. Sa loob nito, may tila bulong na narinig niya, mahina lang, pero malinaw, salamat, napangiti siya at pumikit. Sa wakas, natapos na ang kwento. Ngunit ang alaala ni Marco, ng kanyang sakripisyo, ng baryong minsang binalot ng dilim, ay mananatili. Hindi para muling katakutan, kundi para palaging ipaalala, na kahit sa pinakaitim na gabi, basta may isang taong handang magsindi ng ilaw, hindi kailanman mananalo ang dilim.